Mga gaililo, kag sa tanan nga labutan sila itong programa kapikag isyu diri sa Hotel del Rio. Subungaga, ari man kita sa aton nga video ang Hotel del Rio Building. Kagkaupod natin din aton nga co-host si Francis Tranya. Happy Francis, your Good morning mga viewers ng Kape at Issue TV program. Kag subong adlaw Sabado, February 8, 2024. Kag ato na lang doon nga bisita, amo ang atong pidalangga nga Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Provincial Police Office, the home of Ilonggo Cops. On behalf of Colonel Hero Razalan, ang aton PD, ang aton bisita sa luwat, si Major Rolando Aranyo. Sir, good morning, kag welcome sa Kape at Issue TV program. Sir Francis, mayong agagid, Sir Peter, gapasalamat ang Iloilo Police Provincial Office sa pag-imbitar naman sa kapikag issue para nga mangin kabahin sa inyo sininga programa sa sininga adlaw. Kag isagid ka nako nga pribilehiyo nga makaupod namon kamo subong nga adlaw. Sir Francis, Sir Peter. Okay, first and foremost, sir, congratulations sa bago na to nga mga na-promote nga kapulisan na binagidira sa Iloilo Provincial Police Office. Pila ini sila, sir, kabilo, kag from ano nga ranggo, ini sila nagaling, kag promote sila, kag ano na ang ilaranggo subong? Yes, no? May ara kita sa kabilugan nga 563 ka mga personnel nga na-promote. No, actually ginhiwat ang aton sining pining and downing of ranks ang gintalikdan lang gid nga adlaw sa February 6, no. Kag ang mga aton sining mga personnel nga na-promote, may ara kita sang duwa nga mga police captains, may ara sang siyam ka mga police lieutenants, mga bag-o ini nga mga na-commissioned sa PNP, kag may ara kita nga mga nga police non-commissioned officers nga may ara kita sang 51 ka mga na-promote sa ranggo nga Police Executive Master Sergeant, kag may 21 sa Police Chief Master Sergeant, kag may ara sang 115 sa mga Police Senior Master Sergeant, 255 sa mga Police Master Sergeant, kag 33 sa Police Staff Sergeant, kag 77 sa mga Police Corporals. Mention ka na, Francis, kag congratulations man, no, sa kay Police Executive, bago niya promotion siguro. Kay Harold de la Serna Magikay, request kini sang imong loved ones. Ang promotion mo is sa Police Executive Master Sergeant, PAMS, sa police diri sa isa sa mga police diri sa PRO 6. Yes. Francis. Okay, sir, ini mga newly promoted cops naton sa Iloilo Provincial Police Office. Dini sila i-assign, sir, sa mga various police stations sa Cabanatuan sa probinsya sa Iloilo. Yes, no. Actually nga aton si Sir Francis nga mga bag-o nga mga na-promote nga mga personnel, diri na natin nga na-assign. So na-assign ini sila sa mga nagkalain naton sini nga mga police units, mga police stations, may mobile force company, may ara man kita nga mga na-promote from the provincial headquarters. So ano na sila ni nga naga-function na sila nga naga-function na sini nga daan ng aton nga mga promotees diri sa Iloilo Police Provincial Office. By the way, ang ila sini nga effectivity sang order sang effective ini sang January 31, 2025. Okay, congratulations sa luwa sa ato mga newly promoted policeman na bilagi sa aton Iloilo Provincial Police Office. Kag kay Colonel Hero Razalan, Bayani, thank you gid sa pagdala sa imong spokesman, Major Aranyo di sa Kape at Issue TV program. But kinakladis na itong Peter ang atong bisita sa second portion, amo si Mr. LD Dolor Pino, ang presidente sa Iloilo Rice Millers Association, kag Iloilo Grains Business Association diri sa probinsya sa Iloilo sa aton second portion, no, Peter? Kagsubo man si Mrs. Maria Celeste Aranyo, no? Thank you for taking our picture.
kagari man siya. Atom lang pamangkot sa kay Mr. Kay Major Aranyo kung ano kadamo 563 gid ang na-promote diri sa aton. Ini nga mga napagong nga promosyon may ginatagaan man sila sang ano luwas sa certificate of authority may premium man na sila ang benepisyo nga makuha sa province why. Yes, no. Actually, sang gintalikdan sining Webes. So sang giniwat ang aton sining downing and pinning of ranks no sa mga newly promotees naton. So may ara kita dito nga no kay simultaneous ini actually nga obra no bilog nga Pilipinas. So ang ato naman nga ang ato naman nga provincial director naghatag dayon automatic after sang programa so nag-announce dayon nga may ara dayon sang passes no ang aton nga mga tanan nga mga promotees para nga maka-enjoy sila upod ang ila sini nga mga loved ones no nga maka-celebrate sila sa ila sini nga promotion. Kag ang isa diri ka dako nga bintaha kung ma-promote ikaw Sir Peter of course ang imo sini nga mga pribilehyo especially ang imo sini nga sweldo maga-increase. So amo ini ang kung baga mo ning reward sa ila man sini nga mga hard works, no, ang dedication nila sa trabaho, sa pagtungod nila sa ila sining nga serbisyo para nga mapabili naton nga malinong kag matawhay ang aton sining lugar, especially ang probinsya sang Iloilo. So ang aton sining nga provincial director si Police Colonel Bayani Emrasalan, so hatag dayon no sang pribilehyo para nga maka-enjoy sila upod ang ila sining nga mga pinalangga. Kag siguro si Rosa, si Mrs. Magikay sa malipay gini siya, magbatian niya ma-increase kaya yung sweldo sa pulis. Sa promosyon ni Harold Magikay, siguro kayo yung gini si Rosa. Congratulations Luat, pati sa kay Mrs. Well, nakita nato ng diri ang sa Region 6, ang operation sang Police Provincial Office sa dalam ni Colonel Rasalan, kag sa inyo mga pag-iliugyon, doon namin iyang operasyon natin sa kontra-droga, no? Kaya kung sa diin, nag-espisan din syudad, may mga iskandalo sa droga, involve ang mga politiko estudyante lang na karon. Pero sa operasyon niya sa province, dumayong performance sa mga banwa-banwa ninyo. Ano kadako na ang nabulyong mga nakuha sa aton niya province sa droga nga operasyon? Yes, no, Sir Peter, sa tuig lang subong, no, sa year 2025, no, ang accomplishments ng Iloilo Police Provincial Office sa idalom sang pagpamuno ni Police Colonel Bayani Emrasalan, naglabot sa almost 7 million ang aton nga na-confiscate, no. To be exact, may ara kita nga na-confiscate nga droga nga nagabalor 6,729,707. So amo ini kadako ang volume of drugs nga na-confiscate naton nga kung i-compute naton ini by grams naglabot ini masobra or almost 990 grams so malapit na 1 kilo sa isa pa lang ina sa kabulan naton nga operation. Kay ti amo gid ini ang direktiba sa aton sining provincial director ni Police Colonel Bayani Rasalan nga dapat tutukan gid naton ang pag-operate sa mga naga-engage sa illegal drugs para nga ma-ensure naton nga mangin matawhay ang aton nga probinsya. At the same time, ang goal gid diri is para nga maano naton no mangin drug free ang aton nga probinsya later on. Balo ka mga diri sa syudad, may mga iskandalo lang nga nagalusot lang alin sa mga batian man siguro ni Francis ni nga itong reklamo ni Plaridel na babla kontra sa amon mayor din nga. Nagkadto na gani sa Quadcom to, abi nila, clear naman to, galing pag-abotri. May mga issue pa nga sa parte sa droga. So muna nga naman ko to, kay kayo sa operasyon sa ato niya mga kapulisan sa illegal drugs, pero arap pagyapan ng mga issue. Dapat makita natin kung kadako ang mga nahimuan nga mga recovery sa pag-operate sa ato mga operatiba, kaya nakita natin sa inyo kadako alisang kantidad. Abi Francis, ikaw sunod bangkot na kay... Before kita magpamangkot kay Major Aranyo, ginatamiyaw-tama yung aga si Attorney Kaiser Cordero.
dira sa Banwa sang Dueñas, Iloilo. Good morning kay Attorney Kaiser Cordero sang Dueñas, Iloilo. Sir, ang praboton nga 2025 election daw dali na lang. Ang national election, iya ka mga senador, daw ang campaign period daw masugo na dason semana, kag ang lokal dason nga bulan Marso. Kag nibalo naton nga ang Iloilo Provincial Police Office kapod ang COMELEC nagmeeting na. Kag na-identify ninyo yung considered nga mga hotspot. Ang yellow category, amuning Ahoy, Limery, San Dionisio. Ang orange category, amuning ang Badyangan, Haniway, Leon, Maasin, kag San Miguel. Kag ang gina-consider nga red category, amo ini ang Banwa sang Kalinog, Iloilo. So ini mga categorize nyo, sir. May mga rason ini nga nabutang ina ang Banwa sa core category. Kag ang IPPO, kay ba na ito nga kakampanya gid nga mangin malinong, matahuay, ang aton panabutong eleksyon na biligid sa lokal, diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, Sir Francis, no, gusto ko lang klaruhon nga why pa kita sang official nga ginpagwa sini nga mga election area of concern. No, what we have now is ang mga subject pa for deliberation, which nga may ara naman sang guidelines, no, ang aton sini nga COMELEC, especially the provincial COMELEC, nga tihulaton na lang naton nga ma-deliberate ini kag i-announce kung ano gid bala ang mga particular nga mga lugar nga ma-subject ini sa ginatawag nato or mapaidalom sa election area of concern kay para man malikawan ang mga undue reaction sang aton sini nga mga pumuloy, especially for those nga nabilong sa kaya nga mga or mapamensionar naton karon nga wala pa ma-deliberate sa nga mga Banwa. So amoy nang punto sa aton sini nga COMELEC nga hindi kita na mag-announce not unless nga may ara na sang final sini nga mga listahan kag na-approve sa aton sini nga COMELEC as per recommendation sa PJCC. Okay, sir, kabalo natin ongoing ang monitoring nyo since yung mga kabanwadan nga sa lista. Pero ang pamangkot na ton, sa color category, pwede mo ma-explicar kung ang Banwa nga ala sa yellow category, ano ina ang concern dira? Ang Banwa nga ala sa orange category, ano ang concern dira? Kag ang Banwa nga ala sa red category, anong concern dira sa atong kapulisan? Yes, no, actually may mga ara kita na ang mga parameters, no? And every category naton nga which nga siguro kay wala ako diri sang list nga dala as far as the parameters is concerned. So siguro on the follow-up interview naton pwede gid naton ina ma-discuss kung ano bala maghambal kita nga yellow, ano bala maghambal kita nga green, ano bala maghambal kita nga orange, ano bala maghambal kita nga red, no? Para mas specific gid naton discuss aton sining mga pumuluyo kung ano bala ang mga parametro nga ginasunod sa aton sining COMELEC to include ang aton sining security forces like from the PNP, PJC, AFP, and Philippine Coast Guard. Ang pag-monitor nyo, sir, sa mga PAGs, ining private armed groups, kag ining mga loose firearms, nga kabalo na to niya, with or without election, ang IPPO yung wala kakatulog sa kampanya sa sining mga butang. Yes, matod gyud ina no kay isa gyud ina ka direktiba sa aton sini nga provincial director no ni Police Colonel Rasalan nga tutukan gyud ang pagmonitor sang sitwasyon sang aton sini nga probinsya as far as May 12, 2025 election is concerned. So although nga sa subong mambalgid naton niya nga very peaceful ang aton sini nga probinsya. So wala kita sa mga na-monitor nga mga incident nga ma-relate naton sa palabuton nga election. But wala naman dira nagakumpiyansa ang inyo sini nga mga Ilonggo Cup sa idalom sa pagpamuno sa aton sini nga provincial director. Kag actually sige man ang aton nga campaign sa Lost Firearm Impact sa subong langgit nga bulan
may ara kita sang 5 ka mga operations naging kandak actually mga search warrant ni Sir Peter, no, Sir Francis, kag may mga ara na nga nagladakpan nga 5 man ka mga persona kag na confiscate nga mga armas. So amo ina ka seryoso ang aton nga provincial director para nga pasiguruhon nga mangin malinong ang aton palabuton nga election. Okay, maayo ina sir no, to ensure our local election peace and orderly ang ato na IPPO CAPS wala nakakatulog sa kampanya sining kriminalidad, loose firearms, tanan nga mga illegal activities. So congratulations da kay Colonel Bayani Rasalan ang aton IPPO director. Ano Peter? Utagan tanay, italupangod ng aton mga viewers, no? Kadamo siya interesado sa aton bisita nga nagapungko subong. Good morning. Ang shoutout na sa kay Ricky Alio sa aton upod sa media, no? Good morning kay Boss Francis na, kay Tito Peter, kay Major Aranyo. Cesar Capillan, is watching you. Good morning, man. Brad Peter, kay Emilia and their partner, kag sa tanan ni Tinant sa Panay Railways. Also to Ma'am Florence Kirol sa Toronto, Canada, for the Stars. Good morning, watching everyone sa Toronto. Also to Edith Bio, Perlan, Texas. Mga taga-guwanin ilan to. Mario Madayog, Japan. Tayo man honor din ato niya diri sa Hotel del Rio. Kaya wala pa na kabot sa Major yung babot nilang may pulis kita nga bisita. So, Nelba Santa Ana, no? Gwapatan na nga sa counter. Si Jody Grace Kapada, Beverly Kimba, si James Tabuada, and Mariel Tagabi. Also to shoutout man na kay Miles Romero, Mike Estaniel, grupo sa Rocan Luig, Ricalio Lomar, Eral Santillan, Perle Vergara, Daniela Reyes, Tabitha Lopez, Gina Galigo, and Paying Miguel. Kung sila, no? Ang aton nga mga nakita, ari pa, kasulod pagkit, sige lang, perlay miniya o kaprinti, siya, ilang tao. Now ba, masunod nga kwansa kay Major Aranyo. Ato lang mga ining mga iron o kung deadly weapons, no? Pero sa wala marinyo nga malisensya, ano ang matabo sina sa nagawiyat? Sina i-warrant din na sila? Yes, no. Actually, ang aton dira nga mga pamaagi, may ara kita nga ginatawag nga uplan katok. So, for those nga mga nag-expire sini nga mga firearms license, so ginakantuan nato sa ngaton sini nga mga personnel. Actually, may mga in charge dira kita nga mga personnel from the station nga amo naman ining nagakanto dito, then hingyoon na to ang mga tag-iya nga i-deposit. Kay tigi na explicar gid man sa ila nga kung hindi nila ina ma-deposit, that could be subject for a search warrant. Pwede na sa ma-applyan sa korte. So para malikawan na lang ang perwisyo, so i-deposit na lang. So which is nga manami man actually ang mga response nga aton sini nga mga gun holder. May mga gun holder nga naserbihan sinabi, no, katuan silang wala pa mga warrant, katok pa lang, o pag bisita pa lang, may nag-assess pa na bala sila kung luyag nila i-renew ila firearms? Yes, no. Actually, mo gid ng isa ka mga programa naton. Anytime pwede gid sila makakadto sa aton nga mga police stations. May mga personnel kita dira nga in charge nga mag-guide kung paano nila i-renew dira, no, anong mga dapat nga i-comply nga mga requirements. Kag ti ang aton nga opisina nga in charge man dira, no, ang aton sini nga Regional Civil Security unit, no, ang RSCU na non, ara na da ang may ara pagid na da sila man nga ano man nga mga programa like ang ginakandak nila balako isang ang caravan, no, LTOF caravan para nga ma-encourage ang tanan nga magkadto lang dira, one stop shop na ara na dira ang mga neuro naton, ara naman dira ang ang medical kag iban pa nga mga requirements which nga matapos mo within a day. So pagtapos then hulaton mo na lang dira dayon ang ang
renewal na sa imong nga LTOP at the same time pwede mo na dayon i-process man ang renewal sa imong nga firearm. Dira mismo, no? Dira mismo Oo. siya. Kagang nami sa mong Sir Peter, kay 10 years ang validity. Unlike before nga 3 years lang, so shadow kalipot. So, mayo kay ginobra na ini nga 10 years. Oo, parang medyo hindi naman maghatag sang dako nga huol man sa mga firearm holder para magproseso. Well, banda atag ni perwisyo sa una, dus general alan prosima mo, do agi ni perwisyo atag ni pabudlayan ng kapulisan, pabudlayan ng mga firearms holder. Di karon ng pamangkot naman di kung hindi ma-renew gadya ka maserbihan sila sa search warrant. Ano naman ang kaso nila kung ipatungod sa pulis sila kaya wala nag-renew ilang armas? Oh, so simple violation na ina sa aton nga 10591. Illegal possession? Okay. May penalty na sanction. Yes, So, that is why nga gina-encourage naton nga samtang may time pa, so mas mayo nga i-surrender na lang nila or i-deposit. Ang tawag naton dira i-deposit sa aton nga mga police stations. ako ma-deposit, mabot ng chimpong may kwartas lang may pwede na nila maparinyo, katuan nila lang balikan lang to Yes, that is correct. So, after abing nga na-renew na nila ang tanan-tanan nga mga dokumento nila nga nag-expire, no? Like ang LTOP, kag ang ilang firearms license, then pwede na nila na to din i-withdraw naman sa police station. Okay, Francis? Manong Peter, damo nga nagalantok sa aton dira sa probinsya sa Antique, damo ga-monitor dira. Mayong agada kay Mayor Jeffrey Lumugdang, kay former Mayor Joel Lumugdang sang Kulasi Antique. Kag dira man sa Sibalom nung Peter, si Mayor Gian Oxinya kag tatay, si former Mayor Dudoy Oxinya galantaw man. Kag dira man sa Antique, ang mag-amay man, Mayor Junjun na Pacificador, kag si tatay, si Vice Mayor Judy Pacificador. Good morning sa inyo dira tanan. Kabalo ka, Major, ngayon panglawag na ni Francis, kaya plano kami nga, imbitado kami ito programa sa Antique mo. Okay, migota, Mr. Vic Numat, ang tagiya sang Golden Travelers Inn. Good morning, guide, kay Mr. Vic Numat. Ang ato na sa pamangkot sa kay Major Aranyo, ining duwa ka controversial lang ginpatay dira. Ang isa dira sa Pabia, isa sa Santa Barbara. Kamusta ning krimen ini? Una, ang pastor ang ginpatay to, may development man to gani, ang mga suspekto, mga nagsukot sa utang bala, mga Indian. Kag ini ang ikadua, ang ipatay na sa Santa Barbara, daw love triangle to ya. Nga ang ginpatay, do ikadua na itong live-in partner o kung ba na, kag ang suspect, banaya o kung live-in partner naman to. Ano mga development ni Subong, sir? Yes, una naton ang natabo dito sa Barangay Anilaw, Pabia, last January 10, 2025, no? Actually ang aton dira nga biktima among isa ka pastor at the same time freelance ka veterinarian. So napaila na no ang mga suspitsado sang January 27. So ang Pabia Municipal Police Station nagpasaka sang kaso nga murder against ni sa tatlo naton ka mga suspitsado. Hindi lang naton minghadlan ang ila sini nga mga pangalan, but they are Indian nationals. Okay. May mga witnesses na ini, sir? Yes, may mga ara kita mga witnesses, kag madamo man ang mga pieces of evidence nga na collect naton, nga nag-corroborate ini sa mga statements ng aton sini nga mga witnesses. That is why nga napasaka naton ang kaso before the Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Kag ang dira naman sa Banwasang Santa Barbara, I believe na-identify na dito ang suspect, kag siguro sooner or later mapasaka naman ang kaso. Pero suspect ini, sir, sa Santa Barbara ang love triangle to bala. At large manggapon, wala pa madakpan. Yes, no? At large siya, wala pa siya madakpan, wala man siya mag-surrender. Although nga even ang iya nga mga pamilya subong nag-reach out naman sa iya,
nga kung pwede magboluntaryo na siya nga mag-surrender. Kay sa gusto niya kag sa hindi madakop man siya gihapon pagabot sang panahon. Mapailan sa sang kaso, mahulugan sa sang waran. So imanhunt siya gihapon sa aton niya mga kapulisan. Amo na ba nung Peter nga may ambalanon nga you cannot hide but you can run in the fault of law. So batakpan makamugapon. Nung Peter? Kamusta nga ito nga operasyon dra major sa mga may warrant of arrest lang wala astas at large sila. Kamusta ang operasyon sa nga ito nga Provincial Police Office? Yes, no. As far as manhunt sa aton sining mga fugitives, for this year alone or sang January lang gid, no, for a month of January, may ara kita sang 79 ka mga operations ka ginkandak, which nga nakatigayong kita nga makadakop sang 61 ka mga wanted persons. Mayo. Kag 7 diri no, or 7 diri ang ginakonsiderar naton yung mga most wanted persons. Why pa na labot sa previous years naton sa 2024. Mayo inakabalo ka sa gwa ni ating pamati aton yung mga pumuluyo nga taga diri ila pamilya at least mataway ang ilaw na una ang mga wanted niya tao na wala na contain na no. So buwari naman aton nga another group nga lalantaw sa aton. Shout out na kay Aaron Pantia, Perla Jimenea, Efren Xiao, kay Ronnie Gonzaga, Nicolo Mendoza, kay Toper Ucanya, Lani Judikpa, Marilo Mariano, Ace Banson, Violeta Garcia, Karen Santos, Elisa Santos, Marie Campo, Rene Obregon Jr., pamigo ta. Kagang tagadra sa Mulo Kapian, no? Randay Parimutok, day Sir Sali, dira man day Kap Likim Singh, araman si Kap Riland Herbias. Good morning sa inyo sa Mulo Kapian. Karon na nakita na nato ang operasyon sa aton nga Provincial Police Office. Katahom sa inyo pag ginahimo. Ang palang taon naman nato na masunod sa plabuto ng campaign period, no? Kay kung eleksyon na nga lang taon naton sa presinto daw wala gawa kulba kumpara sa una nga manual ang counting, no? Kaya sa likod di inaway ang mga watchers. Iniya makinala lang nag-isip. Pero sa campaign period ninyo, may mga threat kuwisa nga daw initay ang mga tao, no? Sabtanay. Mayon na kay wala lang armas, pero ina-monitor bala inasang naton kapulisan during the campaign period? Yes, no. Opo din na sa pag-monitor naton, especially ang mga hambal naton balang ang mga potential nga mga intense ang sitwasyon as far as the campaign period nga palabuton ang aton dira nga no. So isa gid din na sa mga ginatutukan sang Iloilo Police Provincial Office. That is why nga subong pa lang posposan man ang aton sini nga mga mga information drive, no, ang awareness drive naton to include ang aton nga voters education. So naton liwat-liwat gid naton ina permi sa pahanumdum sa aton pumulyo. Kag may mga rekoreda kita actually nga obra subong just to inform sa nga dapat ang eleksyon obraw naton sa matawhay nga pamaagi kay ginubra ini hindi para nga magilinaway kita kundi para nga makapili kita sa mga husto nga leader nga magadala sa aton sini nga rinda sang gobyerno para nga mag-uswag kita, mag-prosper kita bilang mga Pilipino. Okay, wala na kayo pambangkot, Francis, ikaw. Sir, para masigurado nga mangin neutral ang aton kapulisan na binagid ang IPPO, ano ang inyo sumong ginatrabaho ining parte sa mga pulis nga may mga kamag-anak nga gadalalagan sa kabanwanan sa probinsya sa sining eleksyon. Siyempre kung ang pulis nila sa Kabanwa may parintida man sa Kabanwa, gadagan mayor, vice mayor, SB member, etc. Hindi maabot ang suspetsa nga doga partisan ini siya. So,
Libaluan naton nga hindi ini gusto ni General Wangke ang aton RD, hindi gusto ni FPPO Director Colonel Rasalan ini nga mga bagay. They want to our camp to stay neutral kag non-partisan sining election. Sir, may mga personnel na kamo nga mga kapulisan nga may mga pamilya nga gadalalagan sa local politics sa Cabanatuan nga gipang-transfer nyo na o kung pang-relieve. Yes, actually, kung hindi ako magsala, September or October pa lang daan, ang kutob ka mga personnel naton nga may mga relatives nga nagapadlagan subong midterm election, ginpang silo na. That is the gesture sa aton sininga command para nga masiguro bala naton nga mangin apolitical ang aton nga mga kapulisan. So aside from that, sige pag ang aton nga nga pag-remind, pag-educate sa aton nga mga personnel nga dapat mangin stay neutral kita during election. Kaya ang election niya again agi lang ina. So karon kung madakpan ka da karon, may balaan ka da karon nga nagapartisipar ka di karon, siyempre may mga konsekwensya. So that is why nga ginaliwat-liwat kidi na remind sa aton yung mga personnel. Okay, so antes na magagawlat ato nga second portion, no? Importante na itong paggambalan kay Mr. Dolor Pino sa economics niya. Pero antes sina, last ko nga pamangkot rin sa aton, siguro talang ni, nga malabutantay niya na yung mga issue. Kamusta galing sa illegal na niya, ang illegal din nga quarrying. Ano nga aton kamusta ang presyon sa aton police office? Yes, no, actually sige gid ang aton nga mga operation sa illegal quarrying, no. Una sang 2024 lang, may ara kita no nga 355 ka mga operations nga gin-conduct which nga nag-lead ini sa 376 ka mga apprehension mga violators naton. Kag sang sinilang gid nga nga tuig, no, Sir Peter. So sa illegal quarry naton nga accomplishment, so may ara kita sang Lucy, no, sang January ka mga operations nga lead man sa pagkadakop sang Lucy man ka mga violators. So amoy na ka seryoso ang Iloilo Police Provincial Office, especially ang aton nga Provincial Director, no, si Police Colonel Bayani Marasalan, nga tutukan ini nga mga bagay. Congratulations. So kamusta naman aton nga ka illegal fishing? So sa illegal fishing naton, for 2024 may ara kita sang 259 ka mga operations, 726 diri ang mga nagladakpan nga mga violators, kag more than 1 million pesos nga worth of confiscated mga isda, no, ang natigayon nato na kuha. Kag sa ato naman diri sa sa 2025 naton sa January, may ara na kita sang 21 ka mga operations, kag may ara sang 62 ka mga violators nga nagladakpan, kag almost 34,000 pesos ka mga confiscated fish ang natigayon naton nga na Again, congratulations sa kay Colonel Rasalan. Now last, ang aton may illegal gambling. Gusto ang presyo niyo? Yes, no, sa illegal gambling naton for 2025 may ara kita sang 15 ka mga operations, 22 diri ang mga nagladakpan nga mga violators, kag more than 8,000 pesos ang mga na-confiscate naton nga bit money. Kag sa aton sinisa nga accomplishment sang 2024, may ara kita sang 146 ka mga operations nga gin-conduct. May 374 nga nagladakpan, kag may almost 144,000 nga bit money nga na-confiscate, no? Ilugang ko lang sa illegal drugs naton sa 2024, may ara kita more than 95 million worth of illegal drugs, no, sa 369 naton sinika operation nga gin-conduct, kag may 477 kita nga nagkaladakpan nga mga drug personality. 109 diri, Sir Peter, ang ginakonsiderar naton nga mga high value individual, kag almost 14 kilos ini, no, konsumahon naton.
nga mga nga shabu ang natigayon naton nga na confiscate sa probinsya lang sang Iloilo. Okay, so good morning daw kay Rishudina. As Mayo, kay pwede mo kami provide ang copy na Major, no? Kay, Yes, okay. Sige, Balang may mga kulom man kami, kasulat kami sa Facebook at sa newspaper. So, base madala nato. Yes, sige, maayo gid. So, Wala na kita sa panahon. Pero dali lang no, naripatan mo tamayo, migota, Police Major Judge De Lima, ang bago nga ipis ang Iloilo Provincial Police Office Drug Enforcement Unit. Sir, congratulations ka. Good morning kay Major Judge De Lima. Kagraman sa ato, migo, no? Si Colonel City Director Kim Digada. Good morning man, sir, sa imo. Kag migo mo man nung Peter, galang tao man ini. Si LTO Regional Director Attorney Dido Iduspan. Kag si LTO Assistant Regional Director Jake Conlo. Good morning man sa inyo tanan. Okay, so nababatian ninyo ang aton nga police office sa probinsya. Kag ang iya mga successful nga mga operations, kag may mga records nga mababasa nyo na kobrahan tagi din na report, no? So, pangayo kita kay may dugang ka, Major? yes, una di gusto gid naton nga ipalabot sa aton nga mga pumuluyo no nga sundon gid naton ang mga regulations, mga guidelines naton during election. Especially subong may nga ginapatuman kita, Sir Peter, nga mga COMELEC checkpoints. So una ginaano gid naton nga kung mag-approach kita sa mga checkpoints naton, kung pwede medyo maghinahinay na kita, no? Tapos kung tiun sang gabi pasigaw na naton nga Kevin Light, buksan naton ang aton sining bintana no sa aton salakyan. Kag likawan gid no nga magpasipala kay ti karon kung mo da ang aton mga kapulisan, base magresulta ini karon sa dugang perwisyo kag penalidad, no? Kag siyempre no likawan ang magdala sa aton nga mga armas kay suspended ang aton sining nato, no, ang mga LTOP naton. Kag siyempre ang penalidad dira tama kadako, may imprisonment ka nga hindi magsobra anong katuig. Pero ang hindi ka pwede maka-probation, meaning ara ka gid sa sulod sa prisuhan. Kag hindi ka na pwede kay upod na ang perpetual disqualification to hold public office kag ang pagboto. So, madaming salamat, Major, sa mga advice sa aton yung mga commuters kag sa mga mga vehicle owners, no? Sa mga checkpoint, respeto lang kinahanglan. Respeto gid, yes. Okay. Thank you. So, nabatian, Francis. Last muna. Good morning man kay Lieutenant Colonel Abner Jordan, ang Chief of Police ang Uton, Iloilo. Good morning man sa imo, Sir Paglantaw. Okay, thank you very much, Major. Kag kaupod kay Mrs., no? Thank you man kay Maria Celestia Aranyo sa picture nga nakuha ni mo sa mon. Pangayo man kakopya sina. Okay, bulos lang ato niya masunod niya tag 20 ang kilos ang bugas ni. Babatian ninyo sa economics ato na ang ato na sunod na bisita. So, kamusta da? And high regards na kay Colonel Bayani Rasalan for sending us, your man, ang spokesperson sa Provincial Police Office. Wala ka katingala kagway paindi basta sa kayuhan sang ato niya mga pumulyo kaluyag mabatian ang ilang report. Thank you, Major. Madabo man nga salamat, Sir Peter, Sir Francis, kag in behalf sa amon sini nga Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, nagapasalamat gid ang IPPO, ang tanan niya mga Ilonggo Caps sa kapi kag isyu sa padayon niya pag-imbitar sa aton para ma-inform naton ang aton nga mga pumuluyo. Saliwat mayong aga sa tanan-tanan.